Original na Bluetooth speaker, paano nga ba ayusin kapag walang power? Bluetooth speaker na wala daw power. Ngayon, subukan natin. Ito yung power niya, long press. Ayaw talaga. Tapos, kahit na i-charge ng may-ari na maghapon, magdamag, ayaw pa rin gumana. Ngayon, siyempre, bubuksan natin yan. Power ko ulit. Ayaw. Kapag wala kayong nakikitang tornilyong ganito, okay, pansin nyo, walang tornilyo, di ba? Walang screw, kahit isa. Ganito lang gagawin nyo. Di ba, taas yan o sa ilalim? Sa ilalim po, sigurado. Aklatin nyo to. Ano? O, di ba? Tanggal na. O, ano to? Double-sided ba to? Yan, kapag ibabalik nyo, pwede nang maitiban. Kahit konti-konti lang. Huwag yung damihin, no? Para sa maintenance, hindi kayo mahirapan. Okay, so ganyan lang pagtanggal, no? Marami po kasi sa atin nagtatanong, paano ayusin yung, paano kalasin yung Bluetooth speaker, paano alisin, wala siyang screw, walang tornilyo. O, ganyan lang gawin po ninyo. Ayan, no? So usually po, itong mga ganito, kapag ganyan, mabigat, original po ito, no? Pero syempre, kahit na original yung mga gamit natin, kahit gaano katibay, nasisira din yan, syempre. Wala naman pang matagalan talaga na gamit, no? Kahit gaano pa katibay yan. Eh, yung mga relasyon nyo, kahit matagal na, nag-iwalay pa rin eh. Naks! Ayan. So, kapag tanggal na po yan, ayan, no? Ayan, bubuka ka na po siya. Oh. Oh. Oh, ganyan lang yan, no? Oh, ayaw. Ano ba naman to? Ang daming screw. Ang daming screw. Ito yung medyo nakakaantok, no? Yung maraming screw. Ayan. So, walang kachong video para may idea po kayo kung ano yung problema nito. Wala rin akong idea, no? Wala rin akong idea kung bakit na ayaw mag-power. So, kaya nga po walang kachong video, no? Papakita ko kung ano yung mga ginagawa natin sa araw-araw. Ayan, hindi po ako magaling, no? Ayan, tapos alisin natin to. Ayan, tanggal na. Tapos, paano alisin to? Ayun, sugutin natin. Oh, paano alisin to? Nako, ang hirap. Ito na lang. Tignan natin ba't walang power. Okay, i-check ko muna yung kanyang switch. Ba't walang power? Okay, yung peso po nito, wag magkakalimutan, ganito. Ayan, so ito yung power niya. Ito. Okay, testerin ko yung kanyang switch. Okay, bago yan, i-bypass ko muna yung kanyang switch, no? Kung bakit ayaw gumana. Ayan, no? Power on off. Tingnan natin, bypass ko muna siya. Baka sira yung switch. Ayaw, sa kabila. Ayaw din. Tester, continuity, extend. Okay naman yung switch niya, wala namang problema. Ang daming tornilyo. 100 na tayo nakalas kong tornilyo nito. Original nga to. Eto. Okay, so ba't walang power? Hindi naman sira yung switch niya. Tapos yung battery niya 7.4 volts. Ito yung battery niya, no? Bat 7.4 volts. So alisin natin. Yan, tapos testerin ko yung battery. No? So balatan ko na siya. Yan, yung pagbalat magkakalayo para hindi siya magkadikit. Yan, tapos tester ulit.
iselect ko siya ng DC. 10 volts. Ayan, 10 volts DC. Tapos, ayun. Sira yung battery, oh. Oh, walang reading, 0, 0. Oh, walang reading, 0, 0. Ngayon, kuha ko ng ibang battery. 0, 0. 0, 0. 0, 0 siya. Meron na akong pang test dito. Ito, nasa mga test rin natin kung ilang volts to. Ito lalagay natin, subukan natin. Ayun, so bali meron siyang 7.4 volts. Ngayon, subukan natin. Ito yung ating positive. Hindi ko muna siya hindi ko muna siya kakat. Sabihin ko muna sa may-ari, battery yung issue. Hindi kasi pwedeng ilagay to, yung pang sample lang to. Maliit to, madaling malobat to. Yan, so bali positive, negative lang yan. Tapos, subukan na natin. Okay? Halos usually naman talaga kapag ayaw gumana, battery, no? Okay? So, bali, positive, negative. Wag magkakamali. Positive, red. Double check, negative. Positive, negative. Alright? I-connect na natin. Ayun, nakakonect na. Tapos, power natin. Nasa yung power. Ayun, oh! Putang ina. Ay, putang. Ay. Sensya na mga ka-repairman, no? Kung ako yung napamura kasi kapag po ako sobrang tuwa, ganyan po yung aking expression.